Hi guys! So, as promised, i-discuss natin ngayon ang about sa anemia. Let's just clarify kasi nagkakaroon ng confusion between low blood pressure, yung sinasabi niyo minsan na 80/60, ganun, versus anemia. Okay, so kung i-differentiate natin ang anemia sa low blood pressure, ang anemia, ang problema dyan ay ang RBC, which is component ng dugo natin, at ang low blood pressure or hypotension ay ang pagbagsak ng presyon ng dugo kung kahit hindi ito nakakadaloy ng maayos. So let's get into anemia. Ang anemia ay term na ginagamit upang i-define ang pagbagsak ng hemoglobin sa dugo natin. Ang hemoglobin ay isang protein sa loob ng RBC at ang trabaho nito ay magdala ng oxygen at nutrients papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, papaano ginagawa ang RBC? Okay, so may tatlong organs na involved sa paggawa ng RBC. Ito ay ang kidneys, ang ating stomach, at ang ating bone marrow. Una, si kidney ay nagproproduce ng sinasabi nating erythropoietin. Ito ay isang hormone na nagsisignal sa brain natin upang sabihin ni brain kay bone marrow na bagsak ang RBC, kailangan mo nang gumawa. From the bone marrow, magre-request naman siya kay stomach at sasabihin niya na I need vitamin B12, folate, at iron upang makagawa ako ng RBC. So from stomach, may mga tinatawag tayong intrinsic factor na siyang nag-absorb ng mga vitamins na ito from the food that we are eating. It's a cycle. I-discuss natin yung iba't ibang klase ng anemia. Meron tayong tinatawag na iron deficiency anemia, vitamin deficiency anemia, so bagsak ang vitamin B12 at folate. At meron tayong mga hereditary related anemia such as thalassemia, sickle cell anemia, and hemolytic anemia. Let's discuss the two common anemias na na-encounter natin. Those are iron deficiency anemia and vitamin deficiency anemia. Ano yung mga reason kung bakit bumabagsak ang iron at ang vitamin B12 sa katawan? Unang-una, meron tayo gastrointestinal disorders. May ulcer ka because of H. pylori. I would like to discuss that in another video. Malaki din ang contribution ng kidney diseases, mga trauma cases nagkukos ng bleeding. Lastly is obesity and congestive heart failure. Nagkakaroon ng inflammation sa loob ng katawan kung kaya't hirap na hirap ito na gamitin ng iron. Okay, so ano yung mga mararamdaman mo kapag ikaw ay may anemia? Kakaroon sila ng unusual cravings sa mga food that doesn't have nutritional value. Usually, nagkakaroon sila ng matinding pagkahilo, panghihina, napakapusyaw ng mga taong may anemia. Nagkakaroon din sila minsan ng chest pain at saka irregular heartbeat. Minsan nanlalamig din ang kanilang mga kamay at kanilang mga paa. Other symptoms also include yung mga gum problems kasi kapag walang oxygen, napaka-prone ng part ng body na iyan na magkaroon ng infection. Also, very brittle ang kanilang mga nails dahil apektado din ang pag-produce ng keratin. Meron din tayong tinatawag na restless leg syndrome. Yung pagbagsak kasi ng iron ay nakakaapekto din sa level ng dopamine. Yung dopamine kasi ang may control sa mga muscles natin. Kapag nararanasan nyo ang mga simptomas na to, mas maiging magpakonsulta kayo agad sa doktor. Okay, so ano naman yung mga dapat natin gawin upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng iron deficiency anemia at vitamin deficiency anemia? Sa vitamin B12, meat, fish, eggs, and cheese are rich in vitamin B12. Sa folic, mayaman ang broccoli, liver, at brown rice. When it comes to iron, lagi tayong kumain ng green leafy vegetables. Also nuts, seeds, fish, eggs, also dried foods, and sweet potato. Pinaglaok mo ni kamote ka ni marunggay, ekit di nagsayaan. Yung mga dapat mong iwasan na pagkain. If the cause of your anemia is vitamin deficiency, specifically vitamin B12, kailangan mong iwasan ang mga highly processed food. Try to eat or incorporate meat in your diet. Huwag muna tayong maging vegetarian. Iron naman ang pinag-uusapan natin. Iwasan nating pagsabayin ang pag-take ng iron supplement at calcium-rich food or calcium supplement dahil rinireduce ng calcium ang absorption ng iron. Iwasan din natin ang pag-inom ng tsaa, kape, tsokolate, at red wine. Ang pinakamaiging i-pair sa iron ay ang vitamin C dahil binuboost nito ang absorption ng iron. Aside sa binuboost nito ang immunity natin, ninoneutralize ng vitamin C ang oxidation process ng RBC during storage, reducing the damaging effects of oxidation, preserving the RBC's integrity and functionality. Alright guys, so I hope may natutunan kayo and I'll be discussing about low blood pressure on another video.
Thank you!